Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes! Balik po tayo! Kaya sabi ng mga kaibigan ko, ipa-therapy ko daw, ipahilot ko itong aking tuhod ngayon na feeling ko talaga hindi ako makalakad ng bonggang-bongga. Flor CL, binabati kita. Paki-shout out daw from Pasig. Riza Rodriguez. At syempre, binabati rin natin. Oy, si Dave Tioyaw. Hello, Dave Tioyaw. At syempre pa ang kaibigan ko, Petria Tioyaw. Sama na natin si Sylvia Santillan Rodriguez. Hello, Conita Aguilar. Yung wag ko yung kanang paa ko para kahit paano maibsan yung sakit. Pero ang sakit pa rin, grabe. First time ko itong maranasan, ha. Sumakit yung tuhod ko. Rayuma ba ito? I'm not sure, kung rayuma na ito o gout ba ito o ano ba ito. Bukas magkakaalaman. Babalik ako dito sa office namin. Punta ako sa aming nurse. Kay Dr. Kapuli. Lagi na ng problema ang ibinibigay ko kay Dr. Kapuli. Nagkikita kami ni Dr. Kapuli, puro problema. Andiyan yung sumasakit ang puso ko. Ito ngayon may bago na ngayon. Masakit yung tuhod ko. Yan, diba? May bago na naman siya. Ay, congratulations, baka sabi sa akin. Padami ang sakit mo. Ano talaga ang sign of aging siguro? Anyway, Marcia Laksa Richard, kahit sabihin pang tuloy pa rin ang trabaho. And thank you so much po sa lahat po ng nanonood ngayon. Malakas na naman po ang bago kong episode na nilabas na si Guada Guarin. Si Guada Guarin po ay kaibigan po ni Pepsi Paloma, na kung saan ay iwas man siyang pag-usapan si Pepsi Paloma, pero read between the lines na lang po yung mga sinasabi niya at makikita nyo ang kasagutan. Ayan! Kaya doon sa mga nanonood at patuloy na manunood at susuporta sa aking YouTube, ay eto, meron po akong bagong episode, si Guada Guarin, na dati pong nagpa-sexy pero hindi ganun ka-sexy kasi naging jowa po niya ang yumaong si Director Carlo J. Caparal.
Panoorin nyo po Morley Alinio, kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. But anyway, thank you so much din ang sumuporta at nanood dito sa aking episode na ding si Jojo Avellana na napakataas po talaga. Mababa talaga siya sa 150K in 3 days po. At dito naman po kanina nang natignan ko po itong kay Guadaguarin. Ang 3 hours po ay nasa 6.7 na po. Alam ko pong itataas pa po ninyo. Supportan nyo po ang aking vlog. Thank you so much po sa lahat ng mga nagmamahal sa akin. Tandaan po ninyo, ako po si Morley Alinio. Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. At yung lines pong iyon, ayan, bakit ang ganda-ganda naman ng ng lines mo? Sabi ng mga kaibigan ko. Ako po si Morley Alinio. Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Nang ibig sabihin, sakop niya lahat. Mapa-artista, mapa-ordinaryong buhay, lahat sakop niya. Ang linya pong iyon ay utang ko po kay Christy Fermin. Kay Ate Christy Fermin, ang linyang yon. Dahil nung nagsisimula po akong gumawa po ng vlog, nandun po ako sa Showbiz Now na. Sabi ko kay Ate Christy, ano kaya ang magandang pangalan ng vlog ko? Sabi ko, ano kaya magandang title ng vlog ko? Sabi ni Tita Ate Christy, di Morley Alinio, pangalan mo. Tapos, kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa mga panig ng mundo dahil taga-Tondo ka. Ay, oo nga, Ate Christy, maganda. Kaya yan po, kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa mga panig ng mundo, ay utang ko po yan kay Ate Christy Fermin. Ay! Sabi naman ni Bem Cervanes, ayan, ilapit ko nga. Sabi naman ni Vern Cervantes Ramirez, good evening Tito Morley, ibabad nyo po sa mainit na water o kaya nyo ng binet na meron onting asin at pa-inject ka po ng steroid. Ayoko nun sa rheumatologist doctor. Ayoko ng steroid. Oo. Good evening, sabi ni Basie Bunzoy. Naku, ayoko magpa-inject ng steroids. Takot ako sa mga inject na ganyan. May nag-o-offer nga sa akin eh. Injectan daw ako ng pampaputi, pampakinis. Naku, ayoko nga. Tapos may nag-offer din sa akin. Bawasan daw yung tabako dito, inject siya. Yung bang operahan ako, riritok. Naku, ayoko nga. Kung nga sa kaibigan ko, microblade lang tinatanggihan ko. Nakikita kami ng kaibigan ko, magaling mag-microblade yung kaibigan ko, ha. Microblade daw niya ako. Naku, ayoko nga. Ayoko nga magpagawa sa mukha, sa totoo lang. Napagawa ko lang tong ngipin ko, nagpabiner lang. Nagulat nga ako dito sa biner na to eh. Yung una sabi ko kay doktora, paayos ko lang, nagulat ako, kala ko palilinis lang, kala ko nililinis lang pagising ko. Pag ko, ganito na, nakabinir na ako. Oo, akala ko nililinis lang. Ay nako, but anyway, thank you so much sa kaibigan ko si Dr. Analisa Boras Ansa ng Swiss Dental Clinic. Basie Bunzoy! Siyempre batiin din natin si Beth Grady ko nung mani ay sabi na. Hello naman. Nako. Eto na tayo, magchika-chika pa tayo. Kaugnay na nga showbiz, siyempre. Mag-showbiz tayo. Sabay tayong nakakagulat dahil dito sa Tondo, Maynila ay may isa palang
parang grupo o isang talent group na humahawak ng mga dancer, singer, model, at ito ay ang Unstoppable Rising Star. Yung timeless Unstoppable Rising Star. Pakita nga natin na ang aking video tungkol dun sa mga nagmo-model-model ng mga bata. Ako ay nagulat dito. Ay, hindi yan yung isa pa. Mamaya yan ng konti, yung isa pa. Well, sa totoo lang, nagulat ako dahil may grupo pala na ganito sa Tondo, Maynila na pag-aari ni Annalisa, ni Ma'am Annalisa. Na-send ba sa inyo? Na-send ko ba? Yung mga batang nagmo-model, naglalakad. Anyway, ang Rising Star, ayan, Bryce Entertainment, ayan, Rising Star, ayan, Bryce Entertainment, ang timeless, unstoppable Rising Star, na kung saan ay ginawa ito sa SM Manila kahapon. Sinama ako ni Gorgie Rula para saksihan yung mga kabataan na may kakayang umarte, mag-model, magsayaw. Ito ay sa pamumuno ng ating bagong kaibigan na si Annalisa na nagmamay-ari ng Huling Restaurant diyan sa Tondo, Maynila. Ang Huling po ay malapit lang po sa aming lugar diyan sa May Tuwason. Pero hindi kami magkakilala kahit malapit lang yung kanyang restaurant diyan. Gilid po ito ng Mary Johnston Hospital. Ang Bryce Entertainment po ay tumutuklas ng mga kabataan, hindi lang mga taga-Tondo, pero most of the talent ni Madam Annalisa ay pawang mga taga-Tondo. Kaya naman, nakakatuwang isipin na binibigyan nila ng pagkakataon na makilala at magkaroon ng pangalan sa mundo ng showbiz, sa mundo ng entablado, sa entablado ng musika, ang mga kabataang may kakayahan na mula sa Tondo, Maynila. Kung tutusin, ang daming taga-Tondo, ha. Vilma Santos, taga-Tondo yan. Angelica Panganiban, taga-Tondo yan. Si Ricky Belmonte, yung maong Ricky Belmonte, Fernando Po Jr., mga taga-Tondo yan. Maraming mga taga-Tondo ang talagang sumikat sa larangan ng pelikula, politika. Of course, ang ating kinikilala at kinikilala na mayor ng Maynila, si Isko Moreno, syempre talagang lihitimong taga-Tondo yan dahil kilala ko yan. Kaya naman nakakatuwang isipin na may mga tao talagang gustong tumulong sa kanilang kapwa. At isa na nga rito, si Annalisa, si Madam Annalisa o Madam Ana, na nagmamay-ari ng Huling Restaurant. Nanay Huling Restaurant na matatagpuan sa SM Manila. At meron din, of course, diyan biglang nakita yung pagmumukha ko dun. Biglang nakita ang pagmumukha ko. Then apo yan, ni Madam Ana, yung maliit na yan. Apo niya yan, napakaliit pero napakahusay ng mag-model. Ayan, model-model sila dyan. Rampa-rampa sila dyan. Na pinuntahan nga natin. And thank you so much, Ma'am Annalisa. Tama ba ang pangalan kong naibigay? Well. Congratulations, timeless, unstoppable, rising star, Bryce Entertainment. Thank you so much. Tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Siyempre, batiin naman natin si Hubert Caralipio, ang aking pinsan na namimiss ko na. Patiin ko rin siyempre ang iba pang mga kaibigan, si Rebecca Viñosa Madrid, Wayne Roger, Boy Roger, Vina Binaopa, Melanie Flombarit, Joe Fernandez, and of course, Magnolia Lumba. Binabati rin natin si Eva Eugenio, Luisa Basea Regalado, Edith Feder, Bossy Suchan, Ricky Raimundo at ang kanyang Race Angel, at syempre pa si Regina Otero.
Batiin ko din si Marcel Marcelo, Chris Marcelo, Claudine at Carol Marcelo at syempre pa ang Casa Marcelo Idias na nasa Lian, Batangas. Si Dan Cherry, Net Felix Espirito, Cherry Sebastian Johnson, si Em Santos, Hindi, Ray Mamaril, Rin Alcantara Meli, Eddie Castro, Anson Ang ng Sapuro Noodles, Mel Neng Cabrera, and Neneng Putut Gonzoli. Ami si Bilyahin, Angie Allen. I love you so much, my friend, Angie Allen. Tony Allen, si Mamang Ingreso ng Better Living. At syempre pa, ang mga kamag-anakan ko sa Samar. Belia, DJ, J-Lo, James, Yuri. At syempre babatiin natin si Ma'am Ikaduran, Lola Narsing Domingo, Maripesendong, Marshall Uy, at si Councilor Peter Ong ng District 1, Tondo, Maynila. Ang gorgeous Prince of Morley, Gorgie and Tito Louie na sina Topper Mendoza, Ofelia Caringal Calvelo, Maiji Caringal, Vicky Villanueva Tezuka, Belen Ledesma, Beth Fernandez, Nanay Linda, Nora de Aguilario, and Princess Camille. Ay! Talagang walang tigil. Hello, Tina Loy! Sabi ni Marshall Laksa Richards, may kamag-anak ako sa Tondo po, Vidal Enriquez Manoloto. Naghihilot po siya sa Tondo. Saan kaya sa Tondo magpapahilot ako? Kasi yung mga rayuma daw ganito, hinihilot daw to eh. At syempre pa, nasaan na nga ba? Nasaan na ang inner voices? Ano nangyari sa inner voices? Hindi naman sila nag-away-away, hindi naman sila nagwatak-watak, pero na-dismantle ang inner voices at tuluyan ng hindi na sila nagpe-perform. Pero laging magkasama. Well, nagkaroon ako ng chance na pumunta naman sa ako pumunta? Hard Rock Cafe Manila, ayan, Makati. At dito nakausap ko si Ray Vergado, si Attorney Ray Vergado, ang isa sa mga namumuno po ng Inner Voices. Ayan, yan po yung parang press con, inilaunch po yung kanyang mga anak na si Migo at Ronan. Nariyan na ba pang mga reporters at sinaksihan namin at isa ako sa mga sumaksi kung gaano kahusay mag-gitara ang banda ng kanyang ng dalawang anak ni Attorney Ray Vergado. Well, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa musika, sa mga banda-banda, pero naaliw po ako sa tugtog na mga batang ito. Pakinggan natin konti yung kanilang awitin. Attorney Vergado. At eto ang interview natin kay Migo, Ronan at Attorney Ray Vergado. Pakinggan natin. Ayan. Of course, Attorney, introduce mo muna sa amin ang mga anak mo. Sino sila? Ilang taon? Anong pangalan? Pinapakilala ko yung mga anak ko ng mga kapwa ko musikero. We have Migo. Ilang taon na? 23 years old. And Ronan. I'm 20 years old. Attorney, kasi alam ng lahat na musician ka. Oo. At may grupo ka. Ano ito? Bakit naisipan mo na pinayagan mo yung mga bata na kumanta at magkaroon din sila ng kanilang band? Ang totoo, hindi ko sila pinayagan eh. On their own, nagtayo sila ng band. But syempre, gusto ko, parang ibang magulang, mas isipin mo, gusto nung mag-aral yung mga anak mo. Pero nakikita ko yung passion sa kanila eh. So, since nakita namin yun, naturally, hindi ko sila pinilit, hindi ko sila inimpluwensyahan, they suddenly just picked up my guitars. And sinuport namin, binili namin ng gamit, and then nakita namin na hindi namin sila kayang pigilan. So, more on, hinayaan namin sila. At, how were they when you allowed them to be a musician? Kasi ganito, kasi lumalaki yung mga bata sila. I thought mawala silang hilig sa music. In fact, tinatanong ko nga rin, ako ng mga friends ko, yung mga anak mo ba
nasa music. Sabi ko, to be honest, wala silang hilig, wala ata nagmana sa akin. And then, one time, umalis ako nun, I went abroad, and when I came back, marurunong na sila, ginawa pa na sila during my absence. Kinuha nila yung gitara ko, so nag-gitara sila, they using my instruments. Pagbalik ko, marunong na silang mag-gitara. Yun. Ayun. Influensya ba ng father mo itong pagpasok mo sa musika? No, just love ko lang talaga. Naturally, without my dad. Pero, yeah, better if I was like, yun nga, my own decision talaga magkaband kasi I love music talaga. I listen to music on my free time. So, it just so happens he's also a musician. I'm not really doing it even if he wants to. Sa case mo, Ronald po. With an R. Ronan. Kasi Ronan Martin. Okay. So, I'd say influence siya kasi, of course, he's my dad. So, yeah, he's been a big influence. At saka, when we were starting, along with the rest of my bandmates, he's been parang tinatanungan namin ng advice, gano'n, when we were starting. Pero hindi lang. Hindi, joke lang. We still do. Between the two of you, who pick up the guitar first? First, probably me. Kasi, but I was just playing for fun. Hindi yung parang gusto kong mag-play with other people. Parang mag-isa lang ako nag-play sa room ko naman. Yun lang, 3 things. Bakit mag-still music, I mean, lessons in guitar? Yeah. Most of you. Kind of. Siguro mga 1 month. Equate agad. Bakit music, hindi showbiz? Showbiz? Hindi po ako marunong umarte eh. Ng aming pag-uusap nitong si Ronan, ayan ha, at nitong si Migo na anak ni Attorney Ray Vergado. Tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Ay, wala na po pala tayong oras. Mapapaalam muna tayo pansamantala. Pasensya na po kayo kung medyo nagsumbong ako sa inyo na masakit ang tuhod ko. Ayan, thank you so much. Wala na po tayong oras, magpapaalam na po tayo. Pansamantala po, magdarasal muna po tayo ng ating gabi-gabi pong ipinagdarasal ang atin pong panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas sa salyo ng awiting Panginoon Patawad po ni J.V. Reed Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming sala at ang mga kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po sa aming pagsusumamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng katarungan, integridad at katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Proteksyonan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asia at sa buong mundo. Amin. Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan. Ang magmahal at magbigay respeto sa inyong magulang. Sa bawat masasakit na salita na ibinabato nyo sa inyong ina at ama, naghahatid sa kanila ng unti-unting panghihina, depression, anxiety, hanggang sa sila ay magkasakit at tuluyang pumanaw. Sana habang panaririyan ng inyong ina at ama, huwag niyo silang bigyan ng problema. Sa halip, yakapin ninyo, salamatan sa mga kabutihang ginawa. Wala namang magulang na naghangad na mapasama ang kanyang anak. Huwag nating ituring kaaway ang ating mga magulang. Hindi po sila kaaway. Huwag nating isipin na minamalabis tayo ng ating mga magulang.
Hindi po sila nagmamalabis. Itinutuwid lang po tayo at inaakay sa kabutihan. Tandaan po natin, pag nawala ng ating nanay at tatay, hanapin man natin sila, mag-iiyak man tayo, wala na. Wala na ang iyong ina't ama. Walang duplicate ang nanay at tatay sa mundo. Tandaan niyo. Gaano man kasama ang magulang, ano man siya, wala siyang duplicate sa mundong ito. Hindi yan susi na pwede ipaduplicate. At sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinaabot, hindi pinalalaglag, hindi pinaanod sa kanal, hindi tinatapon sa baso. Dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos. Ako po si Morley Alinio. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus sa buhay. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Magandang gabi po sa inyong lahat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH